Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Morning po. Morning. Inaantok ba kayo? Kasi malamig. Masarap dito itira kasi walang init. Ano? At sa ngayon na panahon, mainit. Pero ako'y nalulungkot. Mainit na panahon pero maraming nalalamig. Hello! Siguro, pagka wala siguro ang aircon, yan umiinit. Ano? Okay. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyo na hanggang ngayon ay nananatili. Ayon naman sa Matthew chapter 24 verse 13, ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ano? At sa atin naman mga buhay, tayo po dito sa lugar na ito, tinatalaga ng Diyos upang patuloy na itataas ang pangalan niya at sambahin, dadakilain. Kaya kayo nakadesign sa lugar na ito para walang humpay at walang tigil sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos. At salamat sa inyong mga patuto. At yan po ay buhay ang Diyos na ating sinasamba na siya kumikilos sa buong mula sa langit at maging dito man sa sanlibutan, maging sa ilalim man ng lupa, na siya ang patuloy na kumikilos. Sa ating mga buhay, hindi po tayo sabing napakilos tayo dahil din sa ating Panginoon. Kaya tayo ay naririto. At tungkol naman sa amin, na tulad ni Pastor Ronnie, bago po tayo mag-ano ng salita ng Diyos, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Si Mrs. naman talagang nung linggo ng madaling araw, talagang hindi kami nakatulog. Talaga ang kanyang pagtatay ay talagang sobra, no? At hindi na nga siya umakyat kasi sa baba na lang siya, pero aabutan pa rin kahit na nasa baba na dahil nga sa hindi namin na inaasahan, no? Kung anong nakain niya, kung sa tubig ba nga ininom namin, kaya gayon na lang. At talagang hanggang ngayon, medyo pa siya, mag-iingat pa sa pagkain. Umabot yun. Okay na sana ng Lunes, ng hapon, pero pagka Martes naman parang bumabalik. Kaya talagang totoo na hindi na ako nag-iisip pang pupunta rito na para gagawin yung dapat ditong gawin. So, yan ang dahilan kung bakit kami ay hindi mo na nagpunta rito. Pero una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy na yung naranasan niyang kaganyang kagalingan. No? At kung wala ang Panginoon, wala siya rito ngayon. Ibig sabihin tayong lahat, kung wala ang Panginoon, wala rin tayo dito. Amen po ba? Kaya tayo ay narito dahil sa Panginoon. Anong gagawin sa kamangamanghang mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay? Siyempre, pagdating ng araw ng linggo, huwag natin siyang kalimutan o atin siyang parangalan, papurihan. Amen po ba? So ngayon, nais ba natin na marinig muli ang salita ng Diyos? Amen. Okay. Naririto ang salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ngayon ay napaligiran sa mga saksi at tayo naman ay may kalaban sa mga panahon na ito, ang nais ng Diyos ay ang salita niya sa Ephesians chapter 6. Ang Ephesians chapter 6 verse 10, mag-umpisa. Ito po ay ito ang nais ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Bagamat ilang beses na ito natin mapakinggan, pero ito ay mahalaga para sa ating mga buhay, lalong-lalo na ngayon na tayo po ay naririto sa sitwasyon
na iba-iba man ang mga dumarating ng pagsubok sa buhay at ito ang kailangan ng bawat isa. Magbasa kayo sa Biblia. Hindi na po pwede yan dahil may diferensya na. Kaya gamitin na ninyo ang Biblia para ay mabasa natin. Mag-umpisa tayo sa verse 10. Maaaring sumabay kayo, pero bago po ang lahat, bilang paggalang sa salita ng Diyos kayo tumayo, magbasa tayong lahat. Okay. Tayo magbasa. Ephesians chapter 6, verse 10. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan, pangdigma na ibigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu na sa ipapawid, mga pinuno, makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa mundong ito. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan, padigma na ibigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magagawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakipaglaban ay mananatili pa rin kayo matatag. Kaya maging handa kayo, gayon ninyo sinturon ang katotohanan, isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang panangga sa nagliliyab ninyo, at isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Di lang iyan, gamitin ninyo iyan bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panukso ni Satanas na parang mga palason nagliliyab. Isuot ninyo bilang helmet ng tinatanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong na banal na espiritu. Ipinalangin ninyo ng lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpapabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinagbanal. Dito na lang tayo sa 18. Tayo muli manalangin. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito at sa iyong banal na aklat, sinasabi mo na sa huling panahon marami ang malalamig, marami ang tatalikod, marami ang hindi makapatuloy sa paglilingkod sa iyo. At sinasabi mo rin sa iyong banal na aklat na sa huling panahon maghari ang kasamaan sa mundong ito. At hindi na kami magtataka, kaming nakakaalam sa katotohanan. Ngunit ang mga hindi nakakaalam sa katotohanan ay malaking pagtataka kung bakit nangyayari ito. Gayunman, sa oras na ito, ang iglesia na ito ay binigyan nyo ng pagkakataon upang malaman ang lahat kung paano mapaglabanan ang lalang ng dyablo sa mundong ito at sa bawat buhay sa pamilya ng Jesus Victorious Calvary Church. Hayaan nyo na bigyan sila ng kalakasan sa pamamagitan nito. Pagpapalain nyo po ang salita na ito sa bawat isa, sa bawat makikinig, sa bawat tumatanggap sa iyong mga salita. Patuloy mo silang pagpapalain. Hayaan nyo mangyari ang iyong kalooban, hindi lamang dito sa mundo, kundi maging diyan man sa langit. Pagpapalain mo ang lahat
ng makakarinig. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos at tayo po ay upo na at tayo ay pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Okay. Ano ang pamagat natin ngayon? Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Tayo po ay kapag sundalo, ibig sabihin nakaatang na tayo ay makipaglaban. Hello? Amen. Ang mga sundalo sa ating kapanahonan ngayon ay tinitrain. Patuloy na tinitrain. At hindi, kaya nga, ngayon sa ating kapanahonan, tingnan nyo, ang bawat bansa, maging sa ating bansa, walang tigil sila sa pagtitrain. Bakit? Kasi may kalaban. At bakit? Sila yung mga sundalo. Tama ba? Kunan mo nga ako. Okay. Tama ba na sila, ang mga sundalo ay nagtinitraining? Amen. Tapos, ano pagkatapos? Sila po ay handa ng makipaglaban. Ang mga anak ng Diyos o tinatawag na mananampalataya na sa Diyos ay katulad din tayo ngayon sa isang sundalo na kung saan man ay makipaglaban sa dagat. Medyo tumalab na kasi ang lamig eh. Kaya kailangan ko ng mainit-init. Nais ng Diyos na mabigyan kayo tayo ng lakas. Ang iba sa atin ay hindi na nagpapatuloy dahil nawawala ng lakas nila. Sila po ay natatalo na sa mga panahon na ito at hindi na nagpapatuloy sa pakipaglaban. Si Apostol Pablo nagsasabi, nagpapatuloy ako, hindi sa ako'y ganap na, kundi ako'y nagpapatuloy paglubos kong makamtan ang gantimpala. Minsan ang ating mga kapatiran, mga kaibigan o ano, minsan nawala na ng pag-asa sa panahon na ito. Hello? Nawala na ng pag-asa kung talagang mananalo pa ba? Lalo-lalo na ang kalaban ng malakas. Sinong malakas ngayon sa atin sa pamalaan? Ang kalaban ng pamalaan, si Pangulong dating Duterte, ang malakas, ano? Sa mga survey. Kaya tayo ay dapat alam natin ang lahat ng ito. Ano nga ba ang pinagmulan ng pagiging sundalo mo? Tayong lahat. Ano nga ba ang pinagmulan ng pagiging sundalo kaya ka makipaglaban? Tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon, tayong mananampalataya sa Diyos, ang tawag doon ay tayo po ay sundalo. Ano nga ba ang ipinaglalaban ng sundalo kung siya dito sa atin, sa ating bansa? Ano nga ba ang kanilang layunin kung bakit sila pumasok sa pagiging sundalo? Una, pangailangan nila. Yun po ang pinaka-importante na ang lahat papasok sa pagiging sundalo para magtrabaho para sa kanilang sarili. Tayo, bakit sinasabi na tayo ay mga sundalo ni Kristo? Ano ang
dalawang pinaka-puntos at pangunahin na ating itong ipaglalaban. Walang iba, pahayag, chapter 21. Babasahin ko ito ha, chapter 21 ha. Okay. Verse 1 ako mag-umpisa para mayroon kayong idea at alam. Naririto ang pahayag chapter 21. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Naglalaho ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko rin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa Diyos doon sa langit. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babae kakasal, handang-handa at gayam na gaya sa paglusalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang tinig, isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan siya kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya ay makapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumilipas na ang dating kalagayan. Ito ba ang hangarin nyo, mga kapatid ko, mga pamilya ng Jesus Peter's Calvary Church? Kailangan ba ninyo na hindi na kayo matay? Kailangan ba ninyong wala ng iyakan? Wala ng problema? Hello? Ito po, bakit ka nakipaglaban ngayon? Dahil sa ito ang kailangan mo. Dahil sa lahat ngayon ng mga tao dito sa mundo, walang ibang hangad. Yung hindi naiiyak sa problema, yung hindi naiiyak kung saan maghanap ng pagkain, imin ko ba? Di ba yun ang hinanap? Yung hindi naiiyak kung ano man ang maririnig. Hello? Na mga masakit na hindi kayang tanggapin. Hello? Ito ang hinahanap ng lahat, na wala ng kamatayan. Hangad mo ba na wala kang kamatayan? Amen po ba? Kapag hindi ito ang inyong paninindigan, matatalo tayo sa labanang ito. Kaya po ikaw at ako ay nakipaglaban sa ating unang pananampalataya. At ang paniniwala mo ay ito, ang salita ng Diyos, nga dapat kang magpapatuloy at gawin ang lahat. Pero bago ang lahat ng iyan, matanggap mo yan na wala ka ng iyak, wala ng pagdalamhati, at makapiling mo na ang Diyos nang habang panahon, wala nang sabi pa nga wala nang habang panahon na. Ang mga sundalo ay itinitrain, ay binigyan ng mga tungkulin at pamamaraan para magtagumpay sa kanilang pakipaglaban. Sa anong paraan ang mga Kristiyano ay para matutong makipaglaban at ipaglalaban ang kanilang pananampalataya, na ito ang buhay na walang hanggang, na hindi na mamamatay at wala ng pag-iyakan, dalamhati. Pangalawang proseso na dapat malaman. Buksan niyo Deuteronomy. Chapter 20. Babasahin ko
at babasahin din ninyo. Ito po, kailangan din. Sila po ay nakipaglaban, pero kailangan malaman ang lahat kung paano makipaglaban at ano ang dapat gawin. Kasi kung minsan, nakipaglaban lang tayo, hindi natin alam kung anong dapat natin gawin. Pero naririto, babasahin ko at magbasa rin kayo. Deuteronomy chapter 20, verse 1 ako mag-umpisa. Kasi kapag didirekta natin ng isang verse lang, wala kayong minsan ang pagka-uunawa ay hanggang doon lang. Mahirap yung putol-putol. Maganda na yung medyo buo. Sabi dito, kaya kung lalakad kayo para makipaglaban sa mga kaaway ninyo at makita ninyo ang mga kababayan, karwahe at sundalo na mga marami pa sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila. Dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Diyan mo na. Bago ko itutuloy. Anong unang gagawin sa mga sundalo? Ay, kailangan mo na maniniwala at huwag matakot. Kailangan hindi ka muna matakot. Dapat ikaw ay nananampalataya na kasama mo ang Diyos. Hello? Dagdag pa pababa. Babasahin ko. Naririto. Bago pumunta sa labanan, tumayo muna sa harapan ang isang pari. Sabihin sa mga sundalo, makinig kayo, o mamamayang Israel, huwag kayong matakot sa pakikipaglaban niyon sa araw ito. Magpakalakas kayo, huwag manlupaypay, sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ang sasama sa inyo. Makinig, makikipaglaban sa inyo para sa inyo laban sa mga kaaway ninyo at pagtatagumpay niya kayo. Amen. Kaya huwag tayong matakot. Ang Diyos na makipaglaban sa inyong mga problema at kung ano man yan. Hello? Amen. Tingnan nyo. Hindi na kayo ang makipaglaban, kundi ang Diyos ang makipaglaban. Pangako niya yan. Amen po ba? Kaya nang ang iba sa atin ay nalupay-pay na. Kasi sila mismo kasi hindi na kinaya. Talagang bagsak na kanina pananampalataya. Bakit? Kasi nung sinuntok sila sa tiyan, walang makain. Sinuntok sila sa ulo, problema. Bagsak. Bakit? Ay kasi nagkulang sila. Pananampalataya ay nagkulang. Kaya ito, dagdag pa rito. Sinasabi pa rito, pagkatapos sabihin mo sa mga opisyal, sa mga sundalo, kung mayroon sa inyo bago pa lang na nakapagtayo ng kanyang bahay at hindi na siya ito na itatalaga sa Panginoon, uuwi siya dahil baka mamatay siya sa labanan at ibang tao ang magtatalaga sa bahay niya. Kung mayroon sa inyo nakapagtanim ng ubasan sa hindi pa niya napakinabangan ang bunga nito, umuwi siya dahil baka mapatay siya sa labanan at ang ibang tao ang makikinabang nito. Kung may ikakasal sa inyo, umuwi siya dahil baka mamatay siya sa labanan at ang ibang tao ang pakasalan ang kanyang mapapangasawa. Sabihin pa ninyo sa mga opisyal, kung mayroon sa inyo natatakot o kinakabahan, umuwi siya dahil baka kabahan din ang mga kasama niya. Kapag natapos na ang mga opisyal magsabi nito sa mga sundalo,
pipili sila ng mga pinuno para pamahalaan ang mga sundalo. Ito na po, tayong mga sundalo ng Diyos, ipinaglalaban natin ang ating pananampalataya na mayroong Diyos. Mayroon dapat tayong pakinggan bago tayo pupunta sa labanan. Dito sa ating iglesia, mayroong pinili ang Diyos para pangunahan ang iglesia na ito o pangipaglaban. Pero anong gagawin kung walang makikinig? Doon sa kanila ay ang anghel ng Diyos o pinagkatiwalaan ng Diyos ay sinasabihan ng bansang Israel na kailangan makinig sa opisyal na mga tinawag para pangunahan ang kanilang pakipaglaban. Pakinggan ninyo ito. Basa na natin. Ang sabi, kapag nagpatayo ka ng bahay na hindi pa talaga sa Panginoon, huwag na munang sumama sa labanan, baka mamatay at iba ang magtatalaga. Alam ba ninyo itong mga kwento na ito, mga salita na ito, matalinghaga. Ikaw ngayon, kung ang kaisipan mo ngayon ay nasa sanlibutan ito at sa mga bagay na sa sanlibutan, hindi ka magtatagumpay sa iyong pakipaglaban. Talo ka. Kung ikaw ay nakatuon ka sa kayamanan sa sanlibutan na ito, talo ka. Huwag ka na lang makipaglaban. Yun ang sinasabi rin siya pa, mabuti pag hindi na magiging Kristiyano. Mabuti pag hindi na ako maglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi? Pera eh. Walang pira. Bakit ito sinasabi? Para siguradong manalo at magtatagumpay ka sa paglaban mo. Ngayon, ikaw nga naririto sa loob na ito, kasama ka ba sa mga anak ng Diyos o kasama ka ba sa nananampalataya sa Diyos? Kayo na mga naririto, kasama ba kayo sa mga mananampalataya na naniniwala sa Diyos? Okay, kung kasama kayo, sundalo nga rin kayo. Ngayon, tandaan ninyo, kabilang kayo sa nakipaglaban sa pananampalataya natin sa Diyos. Ang mga dapat gawin, naririto. Hindi lamang ito'y isang sinasabing pauna lang na marami pa mang dapat tayo isaalang-alang o dapat nating isakripisyo. Marami tayong dapat isakripisyo sa ating pakipaglaban dito sa mundo, sa ating pananampalataya. Ito, sa kanilang literal na pakipaglaban doon, literal talaga. Bakit sila nakipaglaban? Dahil sa pangako ng Diyos na kung saan lupang pangako na mayaman sa lahat, literal, na kung saan man talagang mayaman sa lahat. Sa atin, ang ating pakipaglaban ngayon is spiritual. Pero dahil nadarito pa tayo sa literal na buhay na pisikal, kasama yan ang ating pamumuhay o pananampalatay, pakipaglaban. Kasama yan ang ating literal na pamumuhay. Espiritual ang ating patutunguhan. Sila man noon ay nakatanggap na. Kung tingnan natin iniligtas ng Diyos sa pagkalipin sa Ehipto ang bansang Israel. Ibig sabihin ligtas na. Dadalhin na sila sa lupang pangako. Pero ano nangyayari? Nakipaglaban sila sa kanilang dinadaanan. Literal na mga bansa ang dinadaanan. Tayo, hindi tayo bansa. Ang ating dinadaanan, gutom, walang pera, walang trabaho. Tama ba? Tapos maraming naninira. Tama? Yan po ang ating lalabanan. Paano natin mapaglabanan yan? Sabi ng Pastor Ronnie kanina, kung di lang sana nilagay mo dyan, di ikaw matumba. O di ba? Parang Init na iyong ulo noon. Tama ba? Kasi kung wala naman talaga dyan
Alam mo yung sasakyan namin na blue, yung pinarking ko yan doon sa, kasi wala kaming parkingan sa amin sa bahay dagat-dagatan, diyan lang sa kalsada. Binunggo sa dalawang lasinggero na nakamotor. Nakatabi lang yun ha, kasi doon lang sa tabi, basag ang unahan ng sasakyan ng ilaw. Ngayon, pinuntahan ko ang nakabangga, ang ina. Primero ang sabi, o sige, kasi na-hospital yung anak ko. Eh, pagkatapos niyan, babayaran ka na lang. Susunod na ano. Pagkasusunod na linggo, pinuntahan ko. Anong sabi? Sige, magdemanda ka na. Dahil kasalanan ko sa inyo sa sasakyan, ilagay mo dyan eh. Iba rin. Shampoo. O, ngayon, nakipaglaban ka? Ipaglalaban mo na ikaw ay mabuti. Hindi ka tulad sa kanila masama. Tama ba? Amen. Ito po yung tayo. Literal sa ating mga buhay. Ganito ang sitwasyon natin mananampalataya sa Diyos. Kaya marami na nalalamig. Marami nang hindi kinaya. Marami nang hindi na kinaya. Alam mo, hindi ba lang din sa ating church eh. Noong nakarang linggo, karang linggo ba ako? Doon ako kanina, Pastor Andy. Di ba, malawak yung church nila. Pero wala na akong nakita na yung dating mga membro nila. Mabuti pa tayo kasi naririto tayo. Pero doon, ibang mga membro tapos hindi rin sila ganun karami. Kaya ako nagpapasalamat sa pamilya ng Jesus Victorious Calvary Church dahil kayo ay patuloy na nanatili kahit na mayroong mga problema. Nagpapasalamat ako sa Diyos palagi. Okay. Ngayon, sinasabi dito na ang babae kapag kinakasal ka o magpakasal ka, hindi pa ano, baka iba ang magpapakasal o ka ng ano. Kaya yun, ayaw ng Diyos na ikaw bilang sundalo ng Diyos hindi ka magtatagumpay. Kaya lang ang problema, ayaw din ng tao o mga sundalo ni Kristo na tuturuan siya. Hello! Sasabihin naman, mas marunong pa. Mali yun. Kailangan yung nakatalagang itinalaga ng Diyos, pakinggan lang. Di ba sinasabi, di ba, naririnig na ninyo yan, nababasa rin ninyo? Di ba sinasabi ni Jesus sa kanila, huwag ang mga eskriba at mga parisiyo master sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Hello? Ngunit sinasabi ni Jesus nung dumating si Jesus, ang sabi ni Jesus, huwag lang ninyong tularan, pakinggan lang ninyo ang kanilang sinasabi. Huwag lang ninyong tularan ang kanilang mga gawa. Yun. Ibig sabihin, huwag na kayong tumingin sa mga leaders dito. Kayong mga members. Kasi, hindi naman yan perfecto. Kaya lang sila ang nakatuga na nakatalaga para sabihin ang katotohanan upang ikaw ay hindi ka mapapahamak at magtatagumpay ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya lang, pag oras na sakit sa loob, hindi nasisipot. Huwag ninyong titingnan yan. Kapag yan natitingnan natin, kami, mga leaders na mayroong kahinaan sa buhay, baka tulad ng iba, hindi na nag-church, hindi na kumikilos bilang isang sundalo. Kasi bakit? Wala na, hindi na siya natuturuan. Bakit? Kasi hindi na siya nagpapaturo. Amen po ba? Kaya hindi na niya alam kung paano makipaglaban. Hello? Kaya tayo na tatalo. Kaya maraming hindi nagtatagumpay. Maraming hindi nagtatagumpay sa mga bagay na dumarating sa bawat isa. Inuulit ko, sa ating binasa dito sa Deuteronomy, ito po ay labanan talaga literal sa panahon nila noon. Sa atin, minsan, sasabihin natin na hindi tayo nakipaglaban. Nakipaglaban ka sa iyong pananampalataya. Ngunit hindi lang mo alam kung paano ka nakipaglaban. Kasi bakit? Hindi ka nakikinig. At
hindi ka na nakikinig sa nagtuturo sa pinagkatiwalaan ng Diyos. No? Hindi ka lang nakikinig at sumusunod sa mga alituntunin na ibigay ng Diyos para sa iyo, para sa iyo, para sa kanila, para sila ay magtatagumpay, para ikaw ay magtatagumpay sa pagkipaglaban sa ating pananampalataya. Tapos, dagdag pa dito. Dagdag pa dito. Sa kanilang mga buhay sa bansang Israel, sila'y tinagubilinan upang makarating talaga sila sa lupang pangako. Ngunit ang masakit lang, problema. Bakit? Ito rin tayo, ha? Basahin naman natin ang sulat ng hukom. Chapter Chapter 1. Ito po ang nangyayari. Kaya sa atin, marinig ganito. Verse 22, nag-umpisa ako. Ngayon, nilusog ng mga lahi ni Jose ang lungsod ng Betel at noon tinatawag na Los. At tinulungan sila ng Panginoon nang nagpadala sila ng mga tao para sa espiya sa Betel. May nakita sila ng mga espiya sa isang tao at paglabas mula sa lungsod, sa iyon ay sinabi nila sa kanya, tulungan mo kami kung paano makapasok sa lungsod na hindi kami namin magagalawin. Hindi ka namin gagalawin. Tinuruan niya sila at pinatay nila ang lahat ng nakatira sa lungsod na iyon. Pero hindi nila pinatay ang tao na nagtuturo sa kanila, pati ang buong sambahayan nito. Ang taong ito'y pinapunta sa lupain ng mga Hetyo at doon nagtayo ng isang lungsod na tinatawag niyang Los. Ito pa rin ang pangalan nito hanggang ngayon. Okay. Nakita ninyo, nagtatagumpay, ha? Sila ay para manalo, nakipagkasundo sila doon. Pero ang masakit, hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, patayin ninyo lahat at walang maitira, pati ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Patayin ninyo at huwag magtira. Pero ano nangyayari? Hindi nila pinatay at ang masakit pa, inalipin lang nila, hindi sinusunod ang Panginoon. Marami tayong mga ganito na hindi sinusunod ang Panginoon. Kaya tayo nadidisgrasya at nagiging problema sa buhay. Dito sinasabi sa banal na aklat sa chapter 2, ang sabi dito ng hukom, pumunta ang anghel sa Panginoon sa bukid mula sa Gilgal at sinabi niya sa mga Israelita, ito ang pinagsabi ng Panginoon,
inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala dito sa lupain na ipinangako ko sa inyo, mga ninuno. Sinasabi ko noon na hindi ko sisirain ang kasunduan ko sa inyo. Sinasabi ko rin na huwag kayong gagawa ng kasunduan ng mga tao sa lupain ito, kundi igibain ninyo ang mga altar nila. Pero ang ginagawa ninyo ay hindi ninyo ako sinusunod. Verse 3, kaya ngayon, hindi ko sila itataboy sa lupain na iyon, magiging parang tinik sila sa daraanan ninyo, at ang mga Diyos nila ay magiging malaking pagsubok sa inyo. Nang makrinig ito ng mga Israelita, nagnanangis sila ng husto. Ano sinasabi? Nakarating na sila doon. At ang pangako ng Diyos, makarating sila doon kasi mayaman ang lugar na yon. Pero may dapat silang gawin. Hello? Anong gagawin? Sisirain nila ang pananampalataya ng mga taga-roon. Amen. Na dapat sa Diyos lang maniniwala, hindi sa tao, hindi sa mga Diyos-Diyosan na yan o anumang mga bagay na yan, kundi para maniwala sa Diyos. Pero anong ginawa sa mga Israelita? Masakit man isipin, hindi nila sinunod ang Diyos. Ito rin po ang dahilan. Marami sa ating mga Kristiyano na tinawag na ng Diyos ng mga ano ba tawag doon? Mga sundalo ni Kristo. Magsasabi na ako ay Kristiyano na dahil ako ay niligtas ni Kristo. Itinataas na niya si Kristo sa kanyang buhay. Ngunit ano nangyayari? Hindi sinusunod ang alituntunin ng Diyos. Amen. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Hindi ko na sila aalisin at maging tinig na yan sa kanilang mga daraanan. Kaya tayo, marami tayong problema, mga kapatiran, maraming tinig sa ating mga buhay. Bagaman, ligtas na tayo sa ating pagkakasala noong sinisilibrate nung nakaraan ang pagkamatay ni Kristo, dahil ang sino mang sumasampalatay sa Kanya, hindi mapapamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ang sino mang makasalanan ay inalis na niya. Amen po ba? Amen. Naniniwala tayo doon. Maraming ganyan. Pero bakit maraming nagiging problema ng mga kapatiran natin? At halos hindi na sila magtatagumpay. Minsan, para bang kalimutan na nilang Diyos. Hello? Dahil hindi mo sinunod ang utos ng Diyos sa iyong buhay. Hello? Ano? Tinig. Nakarating ba sila? Nakarating. Tayo ba nakarating na? Tama pala tayo iniligtas. Patungo pa lang tayo sa langit. Yung binasa natin kanina sa Pahayag chapter 21, na makapiling natin ang Diyos, sa atin ang Diyos, at mananahan tayo doon at papawiin na ang lahat ng ating problema. No? At kukunin pa lang tayo ayon sa John chapter 14. Sinasabi ni Jesus, kapag naroon na ako at may paghanda kayo ng matitirahan, babalik ako at kukunin kayo. Kukunin pa lang tayo. Hello? Amen. Tayo dito ay nakipaglaban pa. Literal, ang ating pamumuhay, nakipaglaban pa tayo na huwag tayong gumawa ng masama. Hello? Espiritual, nakipaglaban tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Hello? Ngayon, hindi pa tayo nakarating. Ang bansang Israel nakarating na. Pero, sabi pa nga, nagiging tinig sa kanila ang mga inaalipin nila. Bakit? Yun po, hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Kaya sa atin, pag hindi tayo sumunod, dadaan talaga tayo. Sabi pa nga, dadarang sa apoy. Tama, dinadaan na ang mga natin sa apoy ngayon. Mga kapatiran. Bakit? Kasi nais ng Diyos na magiging sulit. Yun. Magiging sulit ang pananampalataya
natin sa Diyos. Hello! Amen. Kaya ikaw at ako ngayon, huwag kayong ikakasama. Kung mayroong pangangaral at turo para maituwid ang ating mga buhay. Hello! Dapat pa tayo magpapasalamat dahil itinutuwid pa ang ating mga buhay. Ang masama, kung hindi na tayo itinutuwid, ibig sabihin, hindi na tayo kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak. Hello! Dapat lang, kung ipinaglalaban nila ang lupang pangako, dapat din tayo ipaglalaban ang buhay na walang hanggang na ipinangako ng Diyos. Hello! Kaya huwag tayong masindak. Lalo na sa mga sinasabing parang sinisiraan ka. Kailangan ka nakatuon ka sa layunin mo sa iyong buhay at sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan alam mo yun. Pag hindi, ay sayang lang ang pag-upo mo. Sayang lang din ang pagpunta mo rito sa church. Yun ang sinasabi kanina sa mga opisyalis na mabuti pa umuwi mo na siya. Kasi yan pa'y baka mahawaan pa ang mga sundalong mga matapang, mahawaan pa na matatakot sa pagpaglaban. Tama ba? Pero ayaw ng Diyos yun. Kaya lang sinasabi yun ng Diyos para lang ikaw, ako, ay huwag mawala ng pag-asa, paniniwala sa Diyos. Amen mo ba? Sinasabi yan doon sa Deuteronomy, natin basa kanina, para lang maihanda ang iyong sarili na sa dumating man ang labanan, ngayon, talagang matibay ka. Tama? Kaya lang, iba, hindi naman natin po na sila masisi. Dahil una, ang nagiging dahilan, hindi natin sila masisi. Ang salita ng Diyos na ipinadala sa kanyang mga anghel, minsan, ang pagkaunawa ay naroon. Bakit? Alam ba ninyo kung bakit nagkaroon ng pag-alanganin ang mga tao? Para sa inyong kalaman, minsan masasabi natin, Diyos naman pala siya, bakit pa pinahintulutan niya ang mga bagay na iyon? Kung naniniwala tayo na sinabi ng Diyos na ang kalangitan na ito, akong naglalad, ako ang gumawa, ako lang mag-isa, lahat ng ito, ako lang. At kaya niya, tulad na sinasabi dito sa ating binasa, na siya na mismo ang makipaglaban. Ating binasa kanina, siya na mismo ang makipaglaban, hindi na kailangan tayo. Bakit hindi niya ginawa na siya na lang makipaglaban? Ano ibig sabihin nun? Nais na niyang makuha mula sa iyong puso at isipan na malinaw talaga na siya ay kinikilala mo ng Panginoon at Diyos ng iyong buhay. Hello! Nais talaga na malinaw niya. Kaya naman niya lahat ang gawin eh. Pakipaglaban, hindi na nga sila si Joshua nga noon eh. Hindi nga sila pumatay. Nagsitakbuhan na lang ang mga kalaban. Inalisan na lang ang lugar na yun. Lahat ng tatakot dahil sa kanyang ginawa. Oh. Bakit pa? Kailangan talaga sa pagsunod na pagkilala mo sa Diyos ay kailangan malinaw na klaro sa harapan niya na ikaw ay totoo, mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya at wala na ibang Diyos maliban sa Kanya na iyong kinikilala sa buong buhay mo. Siya lamang mag-isa sa puso mo. Hello? Di ba? Kaya huwag na kayong magpalinglang. Bakit nalinglang ang marami? Nariyan si kalaban. Ayon sa nasusulat. Doon sa 1 John. Naririto.
chapter 2. Ito ang mensahe sa chapter 1 muna ako. Narinig mula kay Kristo Jesus, ipinahayag din sa inyo ng Diyos. Liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pakikiisa tayo at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Na kung saan, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, wala sa atin ang katotohanan. Ito ang nagdadaya sa atin. Hallelujah. Bakit pinintulutan? Si Satanas, kung kayo'y nagbabasa sa Biblia, sa book ng Job, siya paroon parito. At kung inyong nababasa ang Genesis, sa paglalang ng Diyos sa tao at sa kay-ibat kay Adan, naroon na si Satanas para, tuksuin ang tao. At inulit ko kung nagbasa kayo sa buhay ni Jacob sa Job, paroon parito si Satanas. Nagre-report si Satanas sa mga panahon na kung saan man. Anong sinasabi? Sa Job na ating kayo nagbabasa sa buhay ni Job, sabi doon, nasaan ka Satanas? Saan ka galing? Paroon parito. Nakita mo ba ang lingkod ko si Job? Opo. Wala siyang katulad. Ang sabi ni Satanas, kaya man lang siya yung katulad kasi pinagpala mo siya sa lahat. Anong ibig sabihin? Pinagmalaki ka sa iyo. Ikaw pinagmalaki ka ng Diyos na ikaw anak niya. Hello! Kung hindi pinapagmalaki ng Diyos ikaw at ako, di sana walang ginagawa si Satanas sa buhay mo, sa buhay ko. Ano sabi? Kaya man lang siya iyong pinapayaman. Kaya siya ay magandang buhay, kaya sa iyo siya lumalapit, kaya hindi kanya iniiwan, kaya kinikilala ka dahil pinapayaman mo siya sa lahat ng bagay. Amen po ba? Pinagmalaki ang mga anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos? Kaya po, naroon si Satanas. Hindi titigil sa pagkilos sa atin. Nakalimutan ba ninyo? Ang kalaban natin ay makapangyarihan kay sa atin sa Ephesians chapter 6. Hello! Kaya ang kailangan natin yun. Ano yung mga itatakip sa ating dibdib para mapaglabanan natin? Ang ipinapahayag kanina pa lang sa Deuteronomy chapter 20. At ang iyong pananampalataya sa chapter 21 ng pahayag. Hello? At dapat mong malaman na oras na tinanggap mo na si Kristo, oras na ikaw ay niligtas na at makakarating ka na sa kaluwalhatian ng Diyos at natanggap mo na ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo at naligtas ka na, asahan mo yan. Anong kasunod doon?
dapat alam mo, papasok na si Satanas. Itatakip mo na ang salita ng Diyos sa iyong dibdib upang mapaglabanan na natin ang gawa ni Satanas. Walang ibang ginagawa si Satanas sa ibang bahagi ng kasulatan. Si Satanas magwasak, pumatay, magnakaw. Trabaho niya yan. Kaya huwag na kayong magtaka. Minsan magtaka kayo, bakit ginawa to sa akin? Huwag na kayong magtaka. Trabaho niya yan eh. Hindi naman sabing kaya kung minsan sa Bible scholar, ligtas ba si Judas? Ligtas. Kasama daw sa plano ng Diyos yan. O ngayon, si Satanas kasama sa plano para ikaw ay siguraduhin na di ka mapapahamak. O. Kaya huwag na tayong kumbaga, wala namang dinagdag pa dyan sa huwag na tayong magdagdag pa. Basta si Satanas, walang ibang ginagawa. Magsira, magnakaw, pumatay, magwasak. Hello? Trabaho niya ang masama. Okay. Ngayon, susunod. Kailangan kang sumunod, di ba? Makinig, sumunod sa salita ng Diyos. Ikaw, para makasigurado, makinig sa salita ng Diyos. Sa diyan, kailangan natin ang lahat ay maranasan natin ito. Kailangan magtatagumpay ang lahat sa chapter 5 ng 1 John. Kailangan mayroon kang patunay na kayo po ay nakipaglaban sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At ano ang katibayan bakit ka ay nakipaglaban sa mga kalaban mong kaaway na ginagawa sa Satanas. Babasahin ko at maaari din kayo magbasa. Kapag hindi ganito ang iyong paniniwala at hindi ganito ang pagbatayan mo, wala ka na sa susunod na araw o buwan nga para lingkod ka dito. Bakit? Wala kang matibay na ebidensya o paninindigan kung bakit ka makipaglaban at patuloy na itataas mo ang Panginoon at Diyos yung buhay. Narito, marami ang tama lang may Panginoon pero hindi klaro. Klaruhin ninyo ang paniniwala natin kasi sayang lang. Kahit saan ka magpunta, ito ang daladalahin mo ang iyong pananampalataya, ipinaglalaban mo. Sinong ipinaglalaban mo? Yan po ang dahilan. O na, dito sa chapter 5, kailangan ang iyong pananampalataya ay may pagbasihan na mayroong Diyos at makapangyarihan sa lahat at malinaw sa iyo kung sino talaga ang iyong ipinaglalaban maliban sa buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan, natanggap na lang natin yan dahil sa ating paniniwala na mayroong Diyos. Hello? Narito, chapter 5 ng 1 John. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos at sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Sa ganitong paraan natin, malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos, dahil ang tunay na umiibig sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Dagdag pa rito, mahaba yan bibilisan ko lang pagbasa. Sabi dito, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, nagpatagumpay niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus, anak ng Diyos. Si Jesus na parito sa mundo ay nagpapatunay anak ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang
bautismo siya ay sa pamamagitan ng dugo nang namatay siya hindi lang sa tubig kundi sa pamamagitan din ng dugo. At ang mga bagay na ito pinatutuhanan din sa akin ng banal na Espiritu Santo. Dahil dyan, no, ang katotohanan, kaya may tatlong nagpapatutuo tungkol kay Jesus, ang banal na Espiritu at ang tubig at ang dulo at ang bautismo. Kaya kayo binabautismohan. Ito ay ibig sabihin na dapat nakilala mo ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng tubig at dugo at sa Espiritu Santo. Sino nga ba si Kristo sa iyong buhay? Pagkalmang pasagot. Sino si Kristo sa iyong buhay? Kapag hindi mo kilala yan, kahit kailan hindi mo ipaglalaban. Colossae chapter 1 verse 15. Kailanman walang nakakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hello? Amen. Sa chapter 3 ng Exodus, sa buhay ni Moises, verse 7, pakibasa. Mag-umpisa. Chapter 3. Exodus chapter 3 verse 7. Dapat malaman natin lahat. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pariseo, Hibita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipsyo ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang magalala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito sasambahin ninyo ako kapag nilabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Hanggang dyan na lang. Ito lang po ang nagiging sa mga mananampalataya. Minsan, maraming nangangaral din, narinig natin sa Facebook, sa radyo man o ano man dyan. Minsan, hindi kasi maunawaan. Pagka yan sinasabi kasi ako nga, mahirap yun eh. Talinghaga ang Diyos na nagpakilala sa atin sa ating kapanahonan ngayon at maging sa kanila man noon. Maging sa John chapter 8, sinasabi ni Jesus noon, kapag hindi kayo maniniwala nga ako si ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Maging sa chapter 4, na kausap niya ang Samaritana, na kung saan sinasabi niya, ako nga ang tinutukoy mo na sinasabi nga Kristo tagapagligtas. Kayo na lang po ang magbasa niyan, chapter 4, chapter 8 ng John, at chapter 3 ng Exodus. At ito lang po, ang ating binasa sa chapter 5 ng 1 John, ay yan po ay dapat alam natin lahat niyan. Isa lang ang Diyos. Ito po ang iyong pinaglalaban. Kapag hindi yan ang may pasok sa puso at isipan mo na isa lang ang Diyos at sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa John chapter 1 verse 1 na kung saan nagkakatawang tao ang Diyos at ayon din sa Isaiah chapter 7 ba yun? Na kung saan ang dalaga ay nagalilihim
ng isa nagdadalang tao at lalaki ang ipapanganak nito at tatawagin mong Emmanuel at ang sasabihin, kasama mo ang Diyos ayon doon sa sulat ni Mateo at ni Lucas. Kaya po tayo lahat ay dapat alam natin ito para direkta na sentro ang ating pananampalataya at buo ang ating pakipaglaban dito sa mundo sa mga nangangarap. Bakit? Kasi sa First John na kung saan man marami ang pumarito para mangaral din at malinlang. Gaya sinabi ko, si Satanas walang ibang ginagawa kundi malinlang. Kaya para hindi ka malinlang, ay ang salita na ito, itakip mo sa iyong bibig, ay sa iyong dibdib, upang ikaw ay makipaglaban na matuwid para sa harapan. Inuulit ko, dito sa banal na aklat, magtatagumpay ang mga anak ng Diyos sa buhay na ito kung tayo po ay mayroong tunay na pananampalataya. Kahit anong mangyayari, hindi mo sila, kahit anong mangyayari, hindi ka na titigil. Hello? Bakit? Kasi nais mong makamit ang buhay na walang hanggan. Okay. Dito na tayo sa tapos ng pakipaglabanan. At dito naman tayo sa pahayag. Babalik na tayo para sa ating buhay. Dito sa Biblia ay ang buhay, ang bagong Jerusalem na itinatayo o darating, kailangan tayong makakarating. Subalit si Satanas, sinasabi sa chapter 20 ng pahayag, naririto sa verse 7, ito po ang sinasabi, kaya ka hindi makakarating kung minsan hahadlangan ka ni Satanas. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan, lalabas siya at dayain muli ang mga bansa sa buong mundo at tatawagin Gog at Magog. Titipunin nila sila ni Satanas, isasama sa pakipagdigma sa mga mananampalataya at mga nagtitipon. Iyan ang sundalo ay kasing dami ng buhangin sa tabi ng dagat ng hindi kayang bilangin. Ito lang po ang dahilan kung bakit tayo natatalo sa dami nila. Ano? Si Satanas ay nandaya sa buong sandaigdigan. Kaya maraming nadaya sa atin ngayong mga kapanahonan. Pero kapag ang salita ng Diyos ay ipatid mo sa puso mo, hindi ka madadaya kahit sino pa man siya. Kaya hindi po sabi nag-aaral man doon sa school na nag-aaral lang yun eh. Hindi yun ang tunay na Ang tunay talaga na ikaw ay tinawag ka na ng Diyos para sa Kanya, maglilingkod ka. Ikaw ay isang sundalo. Itataas mo ang Kanyang pangalan. Paglingkuran mo ang Kanyang pangalan. Sampahin ang iyong pangalan. Amen po ba? Amen. Handugan ng pasasalamat ang iyong pangalan. Tinawag ka para dyan. Huwag ka nang, hindi ko sinasabi na ang pag-aaral, karagdagan yun. Pero huwag ninyong pagpasihan sa sino mang nagpunta sa school na yan po ay tama at sila'y karapat-dapat. Ikaw, ako, tinawag ng Diyos para magiging sundalo, para itataas sa Kanyang pangalan sa anong paraan. Sambahin ang Kanyang pangalan, papurihan, handugan ng pasasalamat, paglingkuran habang ikaw ay nabubuhay. Yan ang trabaho natin. Amen po ba? Handa na ba kayong magpurit, magsamba sa Panginoon? Ha? O, parang wala eh. Amen. Handa na ba kayo magpurit, magsamba? Amen. Handa na ba ninyo itataas ang Panginoon ninyo na nakilala? Amen. Salamat sa Diyos. At ngayon, magpuri tayo at magsamba sa Kanyang pangalan. Pero paano ka makapagpupurit pagkasamba? Sa mga magigitar. Kailangan mo na. Kunin mo na itik. Alam mo rin, darating si Kristo, dala-dala ang gantimpala sa bawat isa. Amen po ba?
siguraduhin mo rin na mayroong gantimpala na ibinigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Ngayon, anong ibig sabihin ng Diyos? Bakit ka tinawag? Kasi ikaw ay tinawag para magpurit, magsamba sa Kanya. Tinawag ka para magparangal, magpurit habang ikaw ay nabubuhay. Tinawag ka para maglingkod sa Kanya. Tinawag ka para maghandog ka ng pasasalamat. Kaya kanina naghandog tayo. Amen po ba? Pasasalamat. Huwag mong talikuran ang Diyos. Purihin ang Diyos. Tayo ay tatayo. Awitan natin ang Diyos. Parangalan, papurihan. Nasaan na ang ating tagapaawit? Nasaan na? Nariyan ba kayo para magpurit magsama sa Diyos? Huwag kayong mahiya. Pupurihin natin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas ngayon. Pupurihin natin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pagkakataon na nakikita ang ilaw. Hello! Pupurihin natin ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Hallelujah! Ito ninyo. Pupurihin natin ang Diyos. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah! Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Isa pa? Pupurihin ka, O Diyos. O Panginoon! Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin, aming tinig, isisigaw sa mundo. Pupurihin ka, O Hallelujah! Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin, aming tinig, isisigaw sa mundo. Tawag mo na ng Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin, aming tinig, isisigaw sa mundo. Isisigaw sa mundo. Isisigaw sa mundo. Nadakilang mo. Amas ka na. Tunay nga, kung wala kayo, hindi kami magtatagumpay. At sinasabi mo rin sa iyong panalangla, ayon sa Efeso, chapter 6, na magtatagumpay kami sa pamamagitan ng pananalangin. Nawa, Panginoon, ang pamilya ng Jesus Victorious Calvary Church. Sa mga oras nito, walang kumpay, walang tigil ang pananalangin.
na itataas ang iyong pangalan tulad sa kanila ni Elias, maging si Moises man, na itinataas ang iyong pangalan. Walang mumpay silang pananalangin. Ang dalangin ko sa pamilya ng Jesus Victory Bible Church, walang sawa nawa ang panalangin dahil ang nais mo, ang kapangyarihan ay patuloy na kumikilos sa bawat isa upang hindi madaig sa lahat ng mga pagsubok at lalo-lalo na sa lalang ng Diablo. Amang banal, hayaan nyo na kayo po ang kikilos sa bawat isa. Maghari ka sa bawat puso at isipan sa pamilya ng Jesus Victory Bible Church. Maghari nawa ang kapayapaan sa pamilya ng Jesus Victorious Calvary Church. Maghari nawa sa puso at isipan na kung saan man ang pagmamahalan sa bawat isa. Tunay na ang lahat ng iyan ipinahayag mo para hindi manghina at hindi mawala ng pag-asa. Na magpapatuloy na ipaglalaban saan man sila lugar magpunta, dito man sa lugar na ito. Ipaglalaban ang iyong pagiging Diyos sa aming mga buhay. Ipaglalaban ang iyong pangalan na ikaw lamang at wala ng iba. Mga minamahal, tunay nga ipinadala mo ang mga bansa sa bansang Israel upang digmain, lalo-lalo na sa mga bansa sa Israel na nakakalimot na sa iyo. Marami sa mga pamilya na ito na minsan nalinglang na. Hinihiling ko ngayon, O Diyos, hinihiling ko sa iyo na patuloy na kayo ang kilos, lalong-lalo na rin sa mga naririto, na hindi sila magpadala ng sindak sa mga panglilingla ni Satanas. Bagkos, itanim mo sa puso at isipan ang kanilang narinig, ang batayan ng paniniwala sa iyo. Ang mga salita na ipinahayag mo sa iyong mga anghel para tumayo at ipagpatuloy ang layunin sa bawat isa na dito sa mundo. Amang banal, tunay na sinasabi mo rin sa iyong panalangin na kami po ay makasalanan. Oo, kapag kami magsasabi ayon sa 1 John na kung saan man hindi kami nagkasala ay ginagawa namin sinungaling kayo. Naririto kami, Panginoon, nanikluhod sa iyong harapan. Hindi kami perfecto. Kami po ay makasalanan sa iyong harapan. Bakit? Ang mundong ito napakalibot-labot, maputi. Naririto nyo kami inilagay. Hindi maaari hindi kami magkadumi at magkaputi. Ngunit sa pag-asa namin, tulad ng isang sanggol na nililinis ng magulang at kinakalinga at ito'y pinapabanguhan pa. Umaasa kami, Ama, na pamilya na ito patuloy niyong linisin, patuloy niyo po patawarin sa lahat ng pagkakasala. O Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Panginoon, hindi po nais namin na kami magkakasala, ngunit gaya sa sinasabi mo sa iyong banal na aklat, na si Satanas patuloy na naglilinglang, marami ang nalilinglang sa amin, Panginoon. Pero kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magagawa mo kami ay hindi malinglang sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na siya magtuturo sa amin. Hayayahan ko ang iyong banal na Espiritu Santo, O Diyos, nga sumasa aming lahat sa pamilya ng Jesus Victorious Calvary Church upang hindi na sila malinglang na sino mang magtuturo o sa kanilang mga buhay para malihis ang landas. Hayaan nyo na ang landas mo ang patuloy na sumasa kanila upang makarating doon sa trono na iyong kalwalhatian sa kalangitan. At magsama-sama kami para magpurit magsamba sa iyong pangalan. Kaya pagpapalain niyo po
ang lahat ng naniniwala at nakikinig sa iyong salita sa mga araw at oras na ito. Purihin ka, banal na Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Sa oras na ito, pakawalan mo ang iyong banal na Espiritu Santo at kapangyarihan para patuloy na gabayan ang pamilya na ito. Salamat po, Ama. Pagpapalain niyo na rin po ang pamilya na ito upang makikita ng lahat tulad sa iyong pangako sa iyong mga bansang Israel na pinagpala mo sila noong panahon na dumating na iyong habag at awa. Kabagan niyo po ang pamilya na ito, ang Jesus Victorious Calvary Church. Huwag niyong pababayaan na pagtawanan ng sinuman. Yes, hallelujah. Hayaan niyo na ikaw ang maitaas at makilala ng lahat. Tulad ng sinasabi mo sa banal mong aklat, Yes, Lord Jesus. na kung saan man ang hindi kabilang sa bayang Israel ay pumunta sa Israel dahil nakikita nilang pinagpala mo ang bayang Israel. Kaya, Ama, ipakita mo rin dito sa lugar na ito na ang iyong mga anak dito sa Jesus Victorious Calvary Church ay makikita ng nakapaligid na hindi nyo kami pinabayaan ni Iwan. Salamat po sa oras na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. 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 Salamat at maganda.